ngayong umaga, lalaplapin natin ang mga panlito ni Panfilo. Panlito ni Panfilo. Bakit naging ganito ang karakter ng dating hinahangaan ng marami? Kasama na po ang inyong lingkod. Ako pa ang nag-imbita dyan para maging guest speaker dito sa graduation sa eskwelahan namin. Yun ang una niyang pagtatangka upang lumaban sa pagka-presidente. Natalo yan sa labanan ni GMA at ni FPJ noong 2004. Muling lumaban niya noong 2010, kung hindi ako nagkakamali. O 2016. No? At muling natalo. At yan ay 78 years old na, malabo na yan na maging presidente. Ang pinakamatanda nating presidente rito na nahalal ay si Presidente Duterte at the age of 72. Eh 78 na yan si Ping Lacson, eh di 80 na yan sa 2028. Kaya pinapangarap na lamang yan, nag-iilusyon na lamang yan na mailagay sa panahon ni BBM, kung siya ang gagawing kandidato, ay kaagaw niya dyan si Gibo, kaagaw niya dyan ang mga Rimulya, bukod pa yung mga dilawan at mga komunista na nangangarap din suportahan ng makinarya ng gobyerno at pera ng taong bayan. Diba? Pag sinabi mong makinarya, kasama dyan ang pera ng taong bayan. Marcos Asingco from Lingawan, Borgias, Benguet. Ano ba salita dyan? Ilocano? Naimbaga bigat yo, mga manong, mga manang. Sa bahagi ng Pampanga at Tarlac, mayap-ayabak, mga kabalen. At dyan sa mga taga Bulacan, isang mapagpalayang umaga po sa inyong lahat. Dito sa Bicol, marahay na aga sa inyong gabos, mga manoy at manay. At sa lahat ng mga taga Germany, Switzerland, ay Guten Morgen. Sa mga French-speaking people, au revoir. At sa mga taga Zamboanga City, buenos dias, amigos, amigas. Ayan. So, sa lahat naman ng mga taga Davao, mga Bisaya, maayong buntag sa inyong tanan, maayong adlaw, maayong aga. At bakit naging ganito ang karakter ng matandang ito? Inugatan na sa Senado, mahigit 20 taon. Kung kailan tumanda, ay naging matandang paurong. Yan, si Panlito, Panfilo Lacson. Tatalakayin natin mamaya yan. Ha? Ano-ano ang mga anomalya na kanyang kinasasangkutan? Okay? Bakit ganito na lamang ang ingay niya sa social media? Ayan, inaatake pa ako ng mga trolls niya. May troll farm yan eh. Dati tinuturo niya sa grupo ni na Lenny. Nang atakihin niya si Lenny, inatake daw siya ng troll farm. Ang ginawa niya, nagtayo din siya. Maraming troll yan eh. Grupo ni Ping Lacson. Pag inatake mo yan, pinuna mo, babanatan ka niyan. Ha? Pero paghambingin nyo, yung followers ni Senador Marcoleta na ipinakulong nila, kasama yan si Ping Lacson sa sabuatan. At saka yung followers nila sa Facebook nila, mahigit sa doble ang followers ni Senador Marcoleta kaysa kay Senador Panfilo Lacson. Ba? Nasa 1.7 lang yata yung kay Ping eh. O 1.8. Kay Senador Marcoleta, 3.7. Eh mahigit isang taon pa lamang na nagiging senador si Senador Marcoleta. Eh si Panfilo Lacson eh, 20 years na yan dyan. Bakit naging ganyan ang karakter ng matandang yan? Rosalino Sanchez III. Oy gago, huwag kang magpropaganda rito. Ibablock kita rito. Ha? Rosalino Sanchez III. Gago ka. Huwag kang nagmumura dito. Ibablock kita rito. Kung tagahanga ka ni Panlito Ping Lacson, huwag ka dito magpropaganda sa programa ko. Gago. Hindi ko sinasabing huwag kayong pumuna sa akin o umatake. Ba? Pero huwag kayong magmumura dito sa programa ko. Hindi ko kayo kailangan dito. Ibablock kayo rito. Diba? Okay lang yung iyong komentaryo ay against sa akin. Pero huwag kang mambabastos dito sa programa ko. Hindi kita kailangan dito. Noon pa man, hindi ako nagboto kay Ping Lacson dahil alam ko ang karakter niya. Tanungin nyo si Atty. Mike Operario. Yan, pastor din ng protestante yan, o born again. Noong iniimbestigahan ng Kuratong Baliling, alam niya ang mga background ni Ping Lacson. Kaya mula noon daw, hindi niya ibinoto yan. Yan ay dating staff, bagong abogado pa lang siya. Yan, active din yan. Abogado yan, pastor ng protestante yata, o born again. Presidente ng mga abogado sa parting Northern Luzon. Talagang binabanatan niya si Ping Lacson. Bakit? Anong tingin nyo kay Ping Lacson? Malinis? Maya-maya, tatalakayin ko ang mga kaliwaswasan yan. Kuya John Silva Lucero, good morning. At sa mga sumusubaybay sa akin sa TikTok, magandang umaga po sa inyo. Di kasi natin pwede tingnan ang tao sa negative side niya, sir. As pastor, kailangan natin tingnan po. Ay, totoo naman yun. Ay, paghambingin mo si Ping Lacson at saka si Atty. Mike Operario. Diba? Meron bang pinatay o ipinapatay ang mga kriminal? Alam niyo kung EJK at EJK ang pag-uusapan niyang Kuratong Baliling na mga sinasabing kriminal? Ha? EJK ang nangyari dyan. Mga nakaposas yan, larap-rapin mo. Eh, di ba kriminal na lumaban eh? Di ba yun ang sinasabi ni Presidente Duterte, Joey Nimenyo, ng mga panahon na yun, na presidente siya? Kayo mga pulis, kayo mga sundalo, huwag kayong matakot. Ako bahala sa inyo. Nagluloko na naman itong wifi na ito. So, ayan pag green-green na naman eh. Ba't kayo nagkaganyan yan? Sabi ng wifi provider ko, inayos niya na.
Oy, Rosalino Sanchez, kung ikaw ay bayaran na troll, sinasabi mo dyan ano ka, taga Mandarambong, Katanduanes, ha? Lumayas-layas ka sa aking Facebook, di kita kailangan. Oh, yan ang unang EJK na kilalang-kilala na inimbestigahan ng Senado. Tsaka walang utang na loob yan si Ping Lacson. Biruin mo ang binigyan ng pagkakataon ni Erap yan, at taksil ng EDSA 2, tapos kinimpihan niya yung mga dilawan. Hanggang ngayon. Bilib na bilib kay Pino yan at saka kay Dilima At tingnan mo si Dilima, magaling na abogado daw, sinupalpal ni Chis Escudero. Kasi wala silang ebidensya laban doon sa mga bank accounts ni Sara, kaya dali sila ng propaganda sa impeachment. Diba? Sa halip na yung sinasabi nilang testigo ang magsalita ng ebidensya nila, may bunganga nila. Oh, ang daldal ng daldal. Diba? Tapos kung makapirada kay, anong pangalan nito? Alan Peter Cayetano, marami daw anomalya sa mga flood control sa Taguig. Ay sabihin na natin mayroong 1 bilyon yon o 2 bilyon. Ikaw na mismo may sabi, trilyon ang dinali ng mga tao ni BBM. Sina Olivar at saka sina Bersamin, hindi mo man lang ipinatawag. At dahil nag-iingay si Marcoleta, nakipagsabuatan ka sa ombudsman para kasuhan niya ng imbentong kaso at ipakulong. Di wala nga namang maingay sa Senado. Kasi yan si Ping Lacson, yan naman mahina ang ulo pagdating sa debate, hindi kaya niya makipagpukpukal sa debate. Ay abogado si Marcoleta. Kaya urong na urong ang bayag niya Sabi niya, pakulong na lang natin yan para wala nang maingay dito. Ay nag-iingay ngayon si Alan Peter. Biruin mong iimbestigahan niya. Samantalang ang dapat niyang imbestigahan, yung sinasabi ni Chavit Singson na trilyon, bilyones. Na ano sinasabi ni Martin Romualdez? Hindi ako lamang. Kung ilalaglag niyo ako sa bus, damay-damay na ito. Marami akong alam sa gobyernong ito. Matagal na ako sa gobyerno. Hindi ako papayag na gawin yung sacrificial lang at ako ang isasakripisyo niyo. Si Martin Romualdez ang isabi niya. Oh. Diba? Ba't hindi niya ipinatatawag si Martin? Bakit siyam na buwan inupuan niya ang Blue Ribbon? Ngayon, magbubukas daw sila ng Blue Ribbon Committee. Hearing. Pupuntiryahin nilang Taguig. Gusto lang nilang siraan si Alan Peter. Diba? Ganyan naman ang ginawa niya kay Jinggoy noon At saka kay Bong Revilla sa PIDAP Ay dahil siya ay bata ni Pinoy. Yung mga may anomalya sa PIDAP, congressman at senador, wala na siyang kibo doon. Diba? Talagang pinuntirya niya lang, pati si Ponce Enrile. O ano nangyari sa mga kaso? Di ba basura lahat? Ano ibig sabihin nun? Dinaan nila sa propaganda para makulong yung 3 senador. Ngayon, ganyan uli ang ginagawa nila. Ay dahil may peklat na, kumbaga sa tao, may sugat na itong si Bong Revilla at saka si Jinggoy, ginawa nila ng paraan para makulong yan. Dilipas lamang ilang taon, pagka wala na yan, pati wala na rin siya, lalaya yung mga yan. Bakit? Basura ang mga ebidensya. Gaya ng ginawa nila kay Chief Justice Corona. Di ba lahat ng kaso sa korte? Basura? Sino ang isa sa bumoto? Yan si Ping Lacson. Yan si Nasoto. Sasabihin mo, tama ba ang karakter ng taong yan? Uusigin mo ang walang kasalanan, hahatulan mo ang walang kasalanan, sisiraan mo. Araw-araw, umaga, tanghali, hapon sa media, laging nandun ang mukha niya at ang bunganga niya. Pero pag hinahamon ng debate ni Marcoleta sa Senado, urong na urong ang bayag. Pag nagsalita, akala mo abogado. Tamo, nilito pa yung 2 manager ng bangko kahapon. O nung isang araw, Miyerkules sa impeachment. Wala naman yung salitang unusual o kakaiba doon sa Republic Act 9160, kung hindi ako nagkakamali, anti-money laundering law. Wala doon yung salitang yun Pag ang salita, wala doon sa batas, huwag mong gagamitin. Kasi yung batas, very technical yan umaasta abogado. Pag nakikipagdebate minsan kay Marcoleta, gamit ng salitang Latin, salitang abogado. Hindi nga naman naiintindihan yung mga sinasabi niya Oo, naging hepe ka ng pulis. Ano ba mga nangyari nung hepe ka ng pulis? Di ba bantog na bantog ang kuratong baliling? Kung hindi ka sinagip ni Erap. At saka yan, walang utang na loob sa iglesia yan. Ang tagal na binuboto ng iglesia niyan, pero walang hiyang iglesia. Isa yan sa halimbawa ng maruming politiko. Traidor. Tinulungan mo na't lahat. Wala sa kanya. Ang mahalaga sa kanya, yung sarili niyang interest o kapakanan. Diba? Uupuan mo ng 9 na buwan. Ang bilyon-bilyon na sabi mo, umabot ng trilyon na pagnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino. Tapos, bubulat-latin mo yung sa Taguig. Ano ang iyong intensyon? Maliwanag yan. Ba? Ngayon, dapat nating ilantad ano ang marurumi na pinagagawa ni Ping Lacson sa kanyang karir. 2 yan. Mamaya, papasadahan natin. Puntahan muna natin ang ibang balita. May panawagan si Vice President Sara Duterte na sana daw ay palayain na ng ICC ang kanyang ama. Ito naman ay tama. Mahigit 1 taon na yung matanda roon na dapat sana ay hindi na itenga doon. Diba? Lalong-lalo na yung prosecutor na nagsimula ng pag-uusik sa kanya o pagpo-prosecute, pinatalsik na ng ICC.
Kaya ang tawag ni Manang Aimee dyan sa ICC, eh, yung letter I, impacta daw. At doon daw sa office sa Malacanang, eh mayroong ICC. May impacta na CC. Ewan ko kung sino yung CC na yon. Eh kaya lang, nag-react naman si Claire Castro. Si Madam CC. Binabalik niya yung salitang yon kay Manang Aimee. Wala na bang ibang tinutukoy doon si Manang Aimee? May pinangalanan ba siyang Claire Castro doon? Ang sinabi niya lang, mayroong impacta. May ICC sa Malacanang. Kumibo. Di ba? Siguro, inaangkin niya yung salitang impacta. Tapos ibinabalik niya kay Manang Aimee. Malay mo yung impacta doon na tinutukoy ni Manang Aimee, yung mga ahas na sinasabi niya. Di ba sabi niya ang Malacanang, lungga ng mga ahas? Pwede mo sabihin yung mga ahas, impacta. Pwede mo nga sabihin mga demonyo yun eh. Di ba? Not necessarily tao. Yung impacta ba tao yun? Hindi naman tao yung impacta eh. Di ba? Kumibo, si Claire Castro. Parang niyang inaamin siya yun. Ngayon, para makabawi siya, binabalik niya kay Manang. Balik tayo dyan sa ICC na yan. Yan ay talagang gustong durugin ng Amerika. Kasi ayaw ng Amerika na yung kanyang role sa mundo na isang dakilang diktador at avenger, champion ng demokrasy, at pangunahin sa pagiging utak pulbura o giyera at hari-hari sa mundo, parang Robocop of the world, may nakakasapaw, ay pumapapil itong ICC. Sabi niya, dudurugin kita, mga citizens ko na Americans, yung aking mga sundalo, akan kanini, Marcos Jacinto. Okay. Ang nangyari ay pinapapilan niya yung dapat ay papel ng Amerika na tagapagtaguyod ng justice and democracy sa daigdig. Ayaw ng Amerika ng ganoon, na mayroong makalalamang sa kanya ay pumapapil itong ICC, kaya gusto niyang durugin. Tapos yung kanyang mga kakampi tulad ni Bibi Netanyahu, gustong ipakulong Kuyang Ranjo Mendoza nitong ICC. Binabanata niya ang ICC. At meron ng dalawang bansa, yung Venezuela, na doon ay galing si Maduro. Hindi ba si Maduro, dinuro-duro ni Trump? Babae ngayon doon ng presidente, yung vice president ni Maduro. Kumalas na sila sa ICC. Pagkatapos, isang bansa sa Africa, Chad. Sabi ng Amerika, kumalas na kayo dyan. Alam niyo yung buhay ng ICC, nandun sa mga bansa na miyembro niya. Yung kasi ang nagpapadala ng kanyang pondo. Kaya pag wala na yung mga bansa dyan at nagkalasa na, kasama sa kumalas dyan na yung Pilipinas, matutuyo yan. Para yung ilog ng Euphrates, ng dakilang Babylonia sa Apokalipsis, matutuyuan yan ng tubig. Wala ng pondo yan. Ano pa gagawin ng mga kumag na yan? Diyan sa The Hague, Netherlands, ng ICC. Di magsi-self-destruct na yan. Bakit patatagalin pa yung matanda dyan? 81 years old na. Diba? Hindi natin alam. Baka ilang buwan na lamang yan o ilang taon. Anong balak nila dyan? Hatulan nila na makulong habang buhay? Diba? That is a violation of human rights. Sinasabi nila, advocate sila, tagapagtaguyod ng human rights, pero sila mismo ang dumudurog sa human rights. Diba? Katulad niya sina Jokno at iba pang mga abogadong di umano'y maka-human rights. Human rights lang ng mga komunista at aktivista ang kanilang alam Human rights ng mga adik at mga durugista at pusher. Pero yung human rights ng mga inosente, ng mga biktima ng mga adik at demonyong mga protektor ng mga politiko, hindi alam ng mga human rights lawyer yun. Paano ka maniniwala ng mga tunay na human rights advocates yan? Hindi ba mga ipokrito yan at mga ipokrita? Ang totoo, yung ICC at pondo dyan, pinagkakwartahan lang nila yan. Yan ang talagang papel ng NGO, non-government organizations, mga people's organizations. Binuo yan para maging front ng mga komunista. Ginagamit yan ng Europe at Amerika para ipalaganap ang kanilang ideolohiya. Pinakargahan nila ng pondo. Yan ang mga tagagulo sa isang gobyerno. Hindi ko sinasabing lahat pero marami dyan. Yung mga grupo-grupo na yan. Pagka sumisigaw ng human rights. Hindi ko nila lahat pero marami dyan. Front ng mga komunista. At yung mga grupong yan na pinadadalhan ng pondo, yan ang kanilang pinagkakwartahan. Kaya pera-pera yung mga animal na yan Kunwari, babatikos tungkol sa pagsira sa kalikasan, pang-aapi sa kabataan, para i-promote ang karapatan ng kababaihan, ng mga pinapatay na walang laban, ng mga mahihirap, ng mga squatter. Pero ang totoo, pinagkakapirahan nila yan ang hanap buhay nila. Ginagamit lang nila yung mga tao. Minsan, ini-istapa pa nila, pinagrarally nila, tapos di nila binabayaran Kaya tignan mo yung mga anak ng mga leader-leader na yan. Alam nyo kung saan nag-aaral? Sa Europe. Ang sasarap ng buhay. Ngayon yung mga anak ng mga mahihirap na nag-aaral sa UP, PUP, as scholar, taong bayan din, tayo ang nagpapaaral sa mga yan, yung buwis natin. Dahil pinopondo sa UP, PUP, pero taong bayan yan Nire-recruit nila para maging aktivista. Matatalino yung mga bata. Ang mga bata idealist yan idealistic. Ang gusto nila, eto ang pangarap namin, sana maging ganito ang bansa. So nilalaso nila. Kunwari, paatin nila ng mga seminar, awareness seminar.
Pagka nag-alab ng kalooban na yan, pasasamahin na nila sa rally. Pagka matatapang na sa rally yan, paakyatin na nila sa bundok. Ititrain na nila yan bilang NPA. Pagka marunong na humawak ng armas at lumalaban na yan, papapatay na nila yung mga pulis at sundalo, paka-ambush na nila. Biruin nyo. Ganyan ba ang klase ng mga tao na papapasukin natin sa mga eskwelahan? Yan yung mga front na people's organization, NGO. Kaya mag-iingat po kayo at yung mga anak nyo, pag-iingatin nyo. At yan yung mga maiingay sa media. Maiingay ngayon yan sa social media. Kanya-kanya ng page yan. Kanya-kanya ng advocacy yan. Mag-ingat po kayo. Ang ating pong henerasyon, dapat ingatan natin ang ating mga kabataan. Dahil pag ang mga kabataan natin ay nalinlang, na bola, na bobo, na gago sa mga yan, kawawa po ang bansa natin. Dahil ang mga kabataan natin ang mga future citizens pag wala na tayo. Yan ang mga magiging leader ng bansa ito. Anong klaseng mga kabataan at leader yan? Mga kabataang sunod-sunuran sa paniniwala at ideolohiya ng mga daluhan. Hindi na nila tayo sinasakop sa giyera. Sinasakop na nila tayo sa pamamagitan ng kukote ng ating mga kabataan. Gamit ang TV, radio, mga libro, magazine, dyaryo na kinakargahan nila ng mali-maleta, pondo. Pinasok na ng mga yan ang lahat ng sektor. Ultimo nga simbahan eh. Diba? Tanyo maraming komunista pare. Ultimo nga eskwela, tingnan nyo mga teachers. Ako lang, nung nag-aaral ako ng college eh. Ang professor ko sa logic eh, rector ng isang religious school, ng simbahan. Pero napakatalinong tao. Dahil subject niya sa amin, logic eh. Mataas ang grade ko doon. Pero, inoobserbahan ko nung college pa ako, ang kanyang mga itinuturo, kargado ng mga kaisipang pangkomunista. Makikita mo yan sa paraan ng pagtuturo ng teacher. Unti-unti. Siyempre, ang teacher nakaka-influence sa'yo sa mga estudyante. Kahit ang media ngayon. Pati ang social media. Ito, napapaniwala sila na itong ICC ito, tagagawad ng katarungan. Hindi totoo yun. Bakit hindi nila magawa yung ginawa nila kay Presidente Duterte at sa ibang leader na taga-Africa na kanilang ipinaresto, kinulong, hinatulan sa mga bansang gaya ng Israel, ng Singapore, ng US, ng Russia at ng China? Kasi malalaking bansa ito mga ito. Makapangyarihan, powerful. Di kaya na pala nila yung maliliit. Ano tawag yan? Selective justice. Pinipili lang nila yung kaya nila. O kaya ba nila si Trump? Dudurugin sila ni Trump. Dudurugin sila ng Israel. Dudurugin sila ni Uncle Vladimir Putin. Dudurugin sila ni Uncle Xi Jinping. O yan ang klaseng korte yan. Diba? Tsaka, nagtataka na ako sa gobyerno natin eh. Bakit nila pinayagan na yan eh? Ipadala doon. Hindi naman makukuha yan ng ICC. Wala namang pulis ang ICC. Kahit ang Interpol, wala namang sariling pulis yun. Nakikipag-coordinate lamang yun sa mga local police ng isang bansa. SPCP, good morning. Bakit? Kasi lalabagin nila ang soberanya o mga batas sa lokal pag sila ang pumapil dito. Kaya hindi mangyayari ang pagkidnap, ang pagpapadala sa ibang bansa kay Presidente Duterte nang walang pakikipagsabuatan ang gobyernong ito. Kahit lamunin nila yung mga nauna nilang salita. Di ba? Sinasabi nila may mga testigo sila. Ba't hindi nyo dito kinasuhan at dito nyo iharap ang mga testigo? Kinakasuhan nga ninyo yung mga senador dito eh. Nakasuhan na at naipakulong dito ang dalawang presidente. Di ba si Erap at saka si GMA? Kaya yung ginagawa nilang yan, malaking insulto sa mga piskal, sa mga prosecutors, sa mga huwes at Korte Suprema dito. Wala silang tiwala rito sa hukuman dito. Pero hinihikayat nila tayo na irespeto ang sistema ng hukuman dito. Igalang mo ang pulis, igalang mo ang piskal, igalang mo ang abogado, igalang mo ang judge, igalang mo ang Supreme Court. Pero sila mismo, walang galang. Ano yan? Selective justice. Pinipili lang nila. Meron silang tinitingnan, meron silang tinititigan. Ganyan ba ang katarungan? Ang katarungan may piring para wala kang makita. Gagawad ka ng katarungan, yung babae mayroong espada sa kanan, may timbangan sa kaliwa. Timbang, tinitimbang niya ang batas. Laban sa inaakusahan at laban doon sa sinasabing biktima. Tinitimbang niya ang ebidensya. Kapag nakahatol na siya, ipapataw niya ang katarungan, espada. Pero ginagawa niya yan nang may piring ang kanyang mata para hindi niya makita sino mayaman, sino mahirap. Hanggang tenga, wala siyang naririnig na kalansing ng pera. May piring eh. Pero anong ginagawa dito sa atin? Pagkalaban ka sa politika, gagawan ka ng kaso. Imbe-imbento, kulong ka. Pero silang magkakasabwat, malaya. Yan ba katarungan? Hindi yan ang katarungan. Kaya ang ginagawa nila sa kapwa Pilipino, kawalang katarungan po yun. Sa totoo lamang. Hindi lamang katarungan sa mismong katarungan o sistema ng katarungan. Franklin Delgado Ibanez from San Jose, Antique. Maayong adlaw, maayong aga, maayong buntag.
sa mga Bisaya. Bakit di mo sa Senado ipaliwanag yan? Alam mo, Mr. Taken, para kang mayoying. Paano ko ipaliliwanag sa Senado? Ipinatatawag ba ako ng Senado? Senador ba ako? Mayoying ka pala eh. Di ba? Maswerte pa si Digong dahil naranasan niyang malitis. Hindi nga nililitis eh. Pag nilitis ba tawag mo doon? Ang paglilitis dapat dito. O sino ba gusto mong nililitis? Yung mga adik? O. Tignan mo nga yung isang ina, pinagnakawan at pinatay ng kanyang anak. What if binaril na lang din siya ng mga kalaban niya? O bakit hindi mo isa-suggest yan? Sa mga pinaniniwalaan mo? Ba't sa akin mo sinasabi yan? Amo ha, sinasagot lang kita. Hindi kita binablock. Which means, welcome sa akin dito. Hindi mo isasuggest yan dahil mali ang mamaril. Mali. Protektado nga ang namaril kay Kiko eh. Di ba yung bata namaril? Ilan ang patay doon? Mali ba yun o tama? Kung mali yun, dapat hindi pinakampihan ng batas ni Kiko. O para kay Kiko, tama yun. Kasi ang bata hindi raw kriminal. Kahit may napatay na. Paano mo sasabihin mali? Sasabihin mo sa akin mali? Kahit hindi mo sabihin sa akin na mali, talagang mali yun, alam ko yun. Pero sinasabi mong mali, sinasabi mo dapat yan kay Kiko. Diba? Regardless po kahit anong edad or estado sa buhay. Oy, alam mo naman pala eh. Diba? Bakit sinasabi mo nung una, maswerte pa si Digong at hindi na lang siya binaril ng kanyang mga kapitbahay. Eh alam mo naman pala eh. Eh mismo mga statement mo, nagkukontra-kontra kaibigan. Oh, eh para control eh. Pamagat nung iyong TikTok account eh, Malacanang Bakery Ubi Pandesal. Maglagay ka ng tama mong pangalan at tatago ka eh. Ano ka ba, bayarang patay gutom ka ba na troll? Ha? Malacanang Bakery Ubi Pandesal? Ikaw ba eh tumatanggap mula sa baleta? Troll ka ba? Oh. Eh bakit sinasabi mo mabuti at hindi siya pinatay? Tapos sinasabi mo maswerte si Digong. Ang maswerte ikaw. Dahil nakakapag-comment ka pa sa akin. Intindihan mo na. Oh, pag binula kita diyan, malas mo. Oh. Anong stay logical? Sinasagot ko. Yung mga sinasabi mo, ikaw ang wala sa logic. Di ba? Oh. Sinasabi mo, maswerte pa si Digong at hindi siya binaril ng mga kalaban niya. Ipinaliliwanag ko rito ang tunay na sistema ng katarungan. Oh. Eh, ganyan-ganyan nga ang mga troll na patay gutom eh. Yung linyahan mo eh. Hindi kita pinagbibintangan. Diretsahan kitang sinasabi na bayaran ka. Bakit? Eh, sa pangalan mo pa lang eh. Di ba? Malacanang Bakery Ubi Pandesal. Paano mo aalisin sa akin? Na hindi ka tumatanggap galing sa maleta. Pangalan na pangalan pa lamang, Malacanang eh. Ano walang false accusation? Sa iyo nang galing, di ba? Maswerte si Digong at hindi siya binaril ng mga kalaban niya. Tapos sasabihin mo, mali na barilin. Oh. Ang sinasabi ko, dapat dito siya kasuhan. Kasi Pilipino siya. Kung may akusasyon sa kanya na siya'y pumatay dito ng mga adik, tulak at drogista, dapat dito siya ikulong. Nasusundan mo ba? Naiintindihan mo ba? Anong hindi logical? Ikaw nga wala sa logic eh. Di ba? Naiintindihan mo ba yung mga sinasabi mo? Malacanang Ubi Pandesal. Paano mo patutunayan sa akin na hindi ka troll na patay gutom? Pangalan na pangalan mo pa lang eh. Ang mga tunay na pangalan ay ito, John Ray Haryolne. Yan, ang mga pangalan. Di ba? Miss Macho. Ano ba yun? User 220. Di ba? Kahuse. Franklin Delgado Ibanez. Yan ang mga pangalan. John Ray Haryolne. Ang liit eh. Lalagay ka ng Jojo, yan ang mga pangalan. Ay, nasa sa'yo yan. Kung gusto mo sabihin komunista ako eh. Di ba hala ka sa buhay mo? Di ba? Matanda ka na eh. Di ba? Okay yun. Puntahan na natin ito si Ping Lacson. Sinasabi ng isang veteranong journalist o mamamahayan na si Rigoberto Tiglao, wala raw karapatang humatol si Ping Lacson, si Panlito Panfilo Lacson. Sa sinasabing nakaw na yaman ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis sa impeachment trial, kung hindi kayang ipaliwanag ni Ping Lacson ang pagsirit ng yaman niya. Mula sa 58 million noong 2022, ngayong 2025, 280 plus million. Samantalang yung mag-asawa, Man Scarpio at BP Inday Sara, nasa 58 million lamang ang kanilang pera. At naging 98 million in the past 3 years. Pero si Ping Lacson from 58 million to 280 million. Paano niya ipaliliwanag yan? Sige nga.
Papaano ang mga mandarambong magnanakaw mula sa Malacanang hanggang Kongreso na bilyon-bilyon at trilyon ang nilimas sa aba ng bayan ayon kay Ping Lacson ay mang-uusig at hahatol sa isang vice president na hindi pa umaabot sa 1 bilyon ang ibinibintang sa kanya. Samantalang itong mga nag-aakusa, umaabot ng libo-libong bilyon o trilyon. Ano ba ibig sabihin ng trilyon? 1,000 bilyon. Yan ang ibig sabihin ng trilyon. Oh. Huwag ka nang magyabang ng logic. Hindi mo nga naiintindihan kung ano ibig sabihin ng logic. Di ba? Gumagamit ka pa ng termino o salitang logic. Ikaw mismo hindi mo naiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng salitang logic. Naintindihan mo ba yung ibig sabihin ng logic? Nasaan yung logic mo doon na maswerte pa nga si Digong, hindi siya binaril ng kanyang mga kalaban? Pagkatapos, yung kasunod mong salita masama ang mamaril. Kahit anong uri o estado ng tao. Alam mo pala masama Bakit mo sinasabi na maswerte pa si Digong, hindi siya binaril? Nasaan ang logic doon sa dalawang statement mo yung nagkukontra-kontrahan? Alam mo sabi ni Eli Soriano, nung nabubuhay pa, yung preacher na mahilig magmura, yung taong kontra-kontra isip, ang sinasabi, may diferensya sa isip yan. Oh. Kaya logical lamang na sabihin ko sa iyo na ikaw ay para kang mayoyin. Kontra-kontra sinasabi mo Oh. Ang sabi dito ni Bobby Tiglao sa kanyang artikulo sa Manila Times, ang mag-asawang Carpio ay mayroong 65.3 million sa pagtatapos ng 2021 na kanilang asset o properties. Naging 98.6 million ito sa pagtatapos ng 2024, 3 years. Nag-increase ng 33.3 million over 3 years. So kung i-divide mo, lumalaki ang yaman ng mag-asawang Vice President at Mans Carpio, parehong abogado mga pamangkin niya ni dating Justice Carpio, Antonio Carpio, at dating Ombudsman, Justice din ng Supreme Court, Conchita Carpio Morales, yung asawa ni VP Inday. Carpio yun Kaya si VP Duterte, Inday Duterte, Carpio yan. Okay. 11 million ang itinataas taon-taon. Ay may mga business sila, nakapagtataka ba yun? May mga negosyo yung mag-asawa sa Davao Kumikita yung asawa niya, abogado. Diba? Kilala sila sa Davao. Ngayon, si Lacson, noong June 30, 2022, ayon sa kanyang salin, may 58.8 million na asset. Pagdating ng June 30, 2025, 3 years din, sumirit ng 186 million from 58 or 317%. 5.6 ang laki ng itinaas kumpara sa mga Duterte. Samantalang dating pulis lamang siya at walang masasabing real estate background. Ibig sabihin mga negosyo na may kinalaman sa lupa. Kasi yung lupa, malaking pagkakitaan yan. Si Lacson ang may pinakamalaking itinaas ng asset o property sa 24 na senador. Meron diyang mga bilyonaryong senador. Bilyar. Pero kung ikukumpara mo yung pagtaas ng yaman nila, alam naman natin, negosyante sa lupa mga bilyar, mula sa kanilang ama, sa kanilang ina. Si Lacson na may pinakamalaki kumpara pa sa mga bilyar. Hindi naman siya kilala na negosyante ng lupa. Hindi ka magtataka sa mga bilyar Bakit? Talagang negosyante ng mga lupa yan, di ba? Nagpapagawa ng mga pabahay. Doon ba kilala si Ping Lacson sa negosyo niyo? Ano negosyo ni Ping Lacson? Hindi ako naghihinala. Binabasa ko lamang ang artikulo ng veteranong mamamahayan na si Tiglao, na hindi naman mapabulaanan ni Ping Lacson. Kaya kumpara sa daldal at bunganga ni Ping Lacson, umaga, tanghali, hapon, gabi, araw-araw sa media, at saka sa social media, mas paniniwalaan ko si Bobby Tiglao na isang mamamahayan kaysa kay Ping Lacson. Wala akong tiyaga sa iyo, Malacanang Bakery Ubi, Pandesal. Sino ka ba para kausapin ko? Wala ka ng logic Pinakita ko na sa iyo na very illogical ka. Tigil-tigilan mo na ako. Kung hindi ka nasisiyahan sa komentaryo ko, lumayas ka na dyan sa TikTok. Hindi kita kailangan. Okay? Puro lamang kang gisipin Ngayon. Kaya sinasabi dito sa konklusyon ng artikulo ni Bobby Tiglao, hindi niya sinasabing ill-gotten o nakaw na yaman yung pagtaas o pagsirit ng yaman ni Ping Lacson. Pero kung hindi niya maipaliliwanag ng maayos at puro lamang siya deny at puro lamang sasabihin niyang kinita ko yan sa malinis na paraan, madaling sabihin ng sino man tao yan Pero ipaliwanag mo ang detalye. Bakit? Judge ka. Hahatol ka sa isang inuusig na Vice President na kailanman sa buhay mo, hindi mo natapatan at hindi mo matatapatan ang dami ng boto na ibinigay ng taong bayan sa isang politiko sa kasaysayan ng bansang ito. Mas marami pa sa boto ng kaalyadong pinagtatakpan ni Ping Lacson na presidente na si BBM. Di ba sabi niya? Kami bahala sa likod mo, Mr. President. In-English pa niya para hindi mahalata ng karaniwang tao
Don't worry, Mr. President. We have your back. Ano ibig sabihin yan? Kami magbabantay sa likod mo. Kaya pinagtatakpan niya lahat eh. At sino man bibira sa iyo, bibirahin namin. Ikulong si Marcoleta. Yan yun. Yan ang logic. Malacanang Bakery, Ubi, Pandesal. Hindi yung mga pinagsasabi mo. Huwag mo na akong turuan kung ano ang diskarte ko. Gumawa ka ng sarili mong TikTok live o Facebook program. Huwag mo na akong turuan. More than 10 years na ako rito. Alam ko na kung ano sinasabi ko, alam ko na kung anong gagawin ko. Puro ka logical ng logical eh. Yang kukuti mo walang logic. Oh. Lumayas ka dyan kung ayaw mo ng logic ko at mas bilib ka sa logic mo. Oh. Pupropaganda ka lamang dyan. Yan ang sinasabi ni Rigoberto Tiglao. Bakit ganito si Tiglao? Bakit nag-focus siya kay Ping Lacson? Kasi noong 2018, pinu-question niya na rin si Ping Lacson. Ano ba yung 2018? That was 8 years ago. 2026 na tayo ngayon. Ang pinag-ugatan niyan, nung questionin niya ang pagpapagawa ni Ping Lacson ng bagong Senate building sa Bonifacio Global City. Ano ba yung Bonifacio Global City ngayon sa Taguig? Diba? Para yung kung tawagin ay dating eskolta nung panahon ng mga Amerikano. Parang Makati, mga 1980s, 1990s. Parang Araneta sa Quezon City. Yung mga sikat na pasyalan, yung bang talaga mga may pera lang noon ang nakakapunta. Ngayon, Bonifacio Global City. Pag wala kang pera, huwag ka nang magpupunta dyan. Diba? Siyempre, magugutom ka pag nang-iikot ka dyan. Marami kang magagandang makikita, matitingnan, mapapasok. Pero talagang magagasgas ang iyong bulsa dyan. Saan ba nagmuling simula ang Bonifacio Global City? Ayan yung dating reservation ng mga army. Yan yung Bonifacio. Fort Bonifacio. Nung panahon ng Amerikano, yan yung tinatawag na Fort McKinley. Na noon, panahon ng mga Amerikano, ang presidente ay si McKinley, kaya sa kanya isinunod. Sapo patay ng mga Amerikano. Reservation land yan ng mga army. Ibig sabihin, property ng gobyerno. Nung panahon ni FDR, presidente ang mahilig magbenta ng properties ng gobyerno. Pag sinabi kong properties ng gobyerno, hindi property ng presidente yan o sino mang politiko. Property yan ng mamamayang Pilipino. Yaman natin yan, asset natin yan. Eh pero ugali kasi ni Pabako, benta dito, benta doon. Eh ikaw nagbibenta, hindi ka na kumikita. Kalukuhan yun. Nang ibenta ngayon yan, napakamura. Parang ang una yata bumibili niyan, mga Lopez eh. Pero eventually, hindi yata nila kinaya yung presyo. Napakamura na ha, ng benta. Alam niyo naman ng gobyerno, ang mura magbenta niya ng lupa. Para lang magkapera. Parang napunta na yata ngayon sa mga Ayala, kung di ako nagkakamali. Dinevelop ngayon yan. Alam niyo kung magkano ngayon ang value kada metro kwadrado per square meter? Na daan-daang libo. Daan-daang libo. Eh nakaisip itong grupo ni Ping Lacson, bumili ng lupa dyan ng Senado. Para daw pagtayuan ng bagong opisina ng Senado. Bakit? Nasaan ba ang office ng Senado ngayon? Nasa Pasay. Nandoon sa GSIS building, di ba umuupa lang sila doon? Di ba naging sikat yun ang lusubin ng mga NBI? Pinto lamang, dingding lang ang pagitan. Makakapasok ka sa Senado, dadaan ka doon sa GSIS. Umuupa lang sila ron. Kasi nagtataka naman ako dyan sa mga senador, sa Senado. Sabi nung Kamara sa Batasan, dito na kayo, bibigyan namin kayo ng mga opisina. Para magkakabi na tayo. Total, sinabi naman Kongreso, hindi lang naman Kamara di Buhaya yan eh. Pag sinabing Kongreso, kasama ang mga senators. Para hindi na bumabiyahe ng malayo. Para pag gumagawa tayo ng batas, ang bilis. Hindi yung dinadala pa dyan. Ang lawak-lawak naman ng batasan eh. Gatasang pambansa. Kaya ayaw nila eh. Gusto nila, feeling nila, republika sila eh. Isang senador, bukod na republika. Kasi bukod na niya ang boto ng presidente at bukod ang boto ng vice, bukod din ang boto namin, bawat senador. Feeling nila eh, bukod silang republika eh. Kaya naisip ng grupo ng mga yan, ni Ping Lacson, magpatayo ng makabago, elegante, very royal na Senado, opisina ng Senado. Yan nga po yung itinatayo at hindi pa matapos-tapos ngayon sa Bonifacio Global City. Pag ikaw ay galing dito sa amin sa Lucena, makikita mo yan sa SLEX, pag malapit ka na doon sa Bikutan. Malapit yan doon, makikita mo doon sa may Voltes 5 ng TESDA, sa parting likod lang doon. Sa gig. 4 na buildings yan eh. Nagsimula yan na ang pondo 8 billion noong 2018. Binanatan ngayon yan ni Tiglao. Sinagot ni Ping si Tiglao. Pero sa sagot niya, lalong lumabo ang issue. Ganyan si Ping eh. Sasagutin niya para palabuin. Hindi para liwanagin. Bagay, graduate ng PMA yan, pinag-aaralan nila yan, psychological warfare.
Diba? Lilituin mo ang kalaban mo. Hindi raw totoo yung sinasabi ni Tiglaw. Naaabot ng 20 billion, 30 billion. Sinungaling daw si Tiglaw. Alam niyo kung magkano na ngayon? Hindi pa tapos. 33 billion. Naging 4 na doble. Ang tanong, gaano karaming simento ang ginamit dyan? Bakit yan ang tanong ko? Sapagkat kung natatandaan nyo, noong ang Customs Commissioner ay si Paildon, na dating kasamahan ni Trillanes sa pagkukudita laban kay GMA, hindi ba ibinulgar niya ang anak ni Ping Lacson na nag-i-smuggle ng simento? Tapos sinisingil niya daw ng buwis, hindi raw nagbabayad. Nagpapalusot daw. Anong tawag doon? Smuggling. Eh dahil binanatan niya yung anak ni Ping, binanatan siya ni Ping. At that time, senador. Kaya nang tanongin niya ni Digong si Ping Lacson, kung makatuligsa ka kung sino-sino dito sa aming administrasyon, palibasa ikay dilawan, sinagip ka ni Dilima at ni Pinoy, nung hinahunting ka ni na GMA, nagtago ka ng mahigit 1 taon. Pero sinasabi mong macho ka at matapang, dahil PMA year ka at dating PNP chief. Dinaig ka pa ng isang matandang Marcoleta, na kahit matanda na ay hindi tumakas at nagtago. Hindi naman sinasabi ni Marcoletang matapang siya. Hindi rin sinasabi ni Marcoletang macho siya. Pero ikaw na macho, naging PNP chief at PMA graduate, nagtago ka. Diba? Ano sinasabi ni Paildon? Yung anak niya nag-i-smuggle ng simento. Ba't hindi niya kinasuhan si Paildon? Ang ginawa niya, sinabit-sabit nila doon sa magnetic filter na di umano daw merong mga shabu sa loob. Eh ang sabit pala doon, si Colonel Sherton hanggang ngayon nagtatago. Dahil may warrant of arrest, RTC ng kasuhan ni Digong. Yun pala ang involved sa pagpupuslit ng shabu. Pero idinadawit yung manugang ni Digong na asawa ni BP. Yan po ang dahilan niya.